po, kung napapansin nyo na sa ating simbahan ang mga inaawit ay it's about the Bible, it's about the Lord, it's about our relationship with God, na ang laging mensahe ay tayo ay ilapit sa Panginoon through the Word of God. Yan ang kaibahan ng Bible kaysa baboy. Oh, yung Bible, ilalapit ka sa Diyos. Pero yung baboy, dadalhin ka na agad sa Diyos. Yan ang malaking kaibahan niyan. Oh, kaya, okay. At mayroon po tayong ilang, nalimutan ko po may announce yung tungkol po sa ating NBYC, National Baptist Youth Conference. At alam nyo, mayroon tayong guest na, o delegates, mula pa ho sa Guam. I think about 10 of them. First time na sila ay a-attend ng NBYC. Oh, kung yung taga-malayo ay meron silang desire na makarating, how much more? Kaya mga magulang, yung maanak niyo po, 12 up, ay pwede na po sila sa high schooler isama. Meron tayong divided sessions para sa mga high schooler. Ang mga high schooler nga, lalaki na. Tama na lang itong anak ni Brother Rodel, nasaan yun siya, no? Si Eli. Eli, tumayo ka nga. O, kalamat, untog na doon sa hagdan, no? Ha? Ilan taong ka na, Eli? 18? Wow! Kaya ikaw siguro susunod doon sa NBA, player, tagadala lang ng tubig, ganun. So, kaya mo yan, 18 years old. Yun, kasi, nasa yung kapatid mo? Asa, si Erdel. Ayan, si Erdel, oh. Kasi yung pagkain ni Erdel, kinukuha mo. Di ba? Oo, daw eh. Nag-thumbs up, oh. Thank you very much. At pag-pray natin, meron tayong high school session, high school sessions, college. It is for the young people and also working. Marami ngayong problema ng working ay yung mga gusto ng mag-asawa. Kaya meron tayong session para dyan. A-attend daw si Brother Mandy. Saka si Brother Paul. Yan. At saka si, yung taga-kabuhi, si Brian, kahit hindi mo imbitahan, pupunta yan. At saka si Si Mark, hindi pa pwede yan si Mark. First year pa lang yan eh. Yung taga-Kabuyaw? Si Brother Hernan. Yan, a-attend dyan. Yung mga ladies, hindi ko nasasabihin kung sino sila. So, working or professionals, college, at saka high schooler. Kasi po, ang pinakang very influential ngayon ay ang mga bagay ng kamunduhan. Kaya kailangan po ay maagapan natin sila, lalo ang mga high schooler. Hindi lang po yan dito sa Pilipinas. That's a world problem. Na dapat ho ay maagapan. At ang isang source po niyan ay ang gadgets. Ako wala akong masyadong alam sa gadgets. Ang alam ko lang, sumagot ng cellphone at mag-text. Yun lang. Kamuntik na nga akong mahak eh. Ang hinahak ngayon ng mga mandurugas ay mga seniors. Buti lang, hindi pa ako qualified dun.
Wala sa mukha, nasa lakad. Oh, akalaan nyo na hiningin yung, tapos sabi, mayroong minensyon na pangalan, kilala ko yung pangalan na yun. Sabi niya, kung gusto nyo ng, ano yan, yung, ano sa mga seniors, pinapadala? Ayuda, yeah. Kung gusto yung ayuda, tawagan mo, i-text mo itong aking pamangkin. Kilala ko. Yung pala siya ang nahak din. Tapos tinext ko, binigay yung pangalan, pagkatapos tinatawagan ako. Pagkatapos pangalawang araw na pambira, hinihingi na yung aking, sa Facebook, yung account ng Facebook. Abay, pambihira. Mabuti na. Hindi ko na ibigay. Kaya ang tinatarget nila kasi mga seniors, kasi focus ngayon sa mga ayuda. Pero alam nyo, nahuli na. Nahuli na. Taga San Pedro eh. Dapat nun dalhin sa purgatorio. Wala akong purgatorio sa Bible. Kaya itong sa NBYC po natin mga kapatid ay ito yung ministry ng CBBC. Kaya mga magulang, yung anak nyo na kasi ang ating Sunday school sa children ay from nursery to 12 years old. Pero pag 12 years old na pag 13 po kasi, teenager na ngayon. Kaya maganda na yung ipiprepare natin sila. Ang ministry ito mga kapatid ay malaking tulong para sa atin bilang mga magulang. Sapagkat ang impluensya ngayon ng sanglibutan ay terrible. At ngayon kasi nawala na yung CAT, Citizen Army Training, at nawala na yung ROTC. Kaya ngayon maraming mga homosexual at saka lesbian. Ngayon ang mga teenagers, ang mga kinukopyang buhok ay yung buhok ng mga basketballista. See? Yan po yung universal problem. Kaya kailangan ang salita ng Diyos. At may announcement po dito, yung NBYC t-shirts are now available at the admin building after the service. Pakihanap mo si Desi, at saka si Ma'am Lodi, ang sino man kukuha ng t-shirts. Okay, open your Bible please in the book of Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Kung ako nyo na po, tayo po yung magsayo lahat. Basahin po natin just 2 verses. Ang sabi po ng Bible sa 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. And verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Pagpapalain niyo po ang aralin ito na ito ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. At salamat po na mayroon kaming Biblia, the King James Bible, that will guide us. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my soul. Pagkapalain niyo po ang lingkod niyong gagamitin. Sa iyong sarili wala akong magagawa. Unless you use me, I'm just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, please. Thy name be lifted up. Save the lost. Encourage thy people to surrender their lives. And I pray, oh God, that this church will be a great influence, not only in the members of this church, but especially and even different countries of this world by taking the gospel out.
Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated, please. Kanina umaga ay ating pinakinggan ay ang the complete ingredients for great revival. Ano yung una po? The godly heart of the leader. Mahalaga po yun. Godly heart. Yan po ang mayroong impact po dyan, the godly heart. Pag ang puso ng Kristiyano ay makadiyos, yan ho ay maaasahan sa gawain ng Panginoon. Ano yung pangalawa? The good hand of our great God. Good hand. If not because of the good hand of God, where are we today? And then number 3 is the great harmony of Lord's people. Kailangan po tayo ay mayroong harmony, mayroong unity. We need to be united. Unity is healthy. At ngayon pong hapon, binasa natin yung verse 7 ng chapter 13 ng Hebrews and verse 17. Ang minsang ito ay hindi ko po ipapangaral sa inyo dahil sa ako ang inyong pastor o ako ang inyong leader, kundi dahil ito ay turo ng salita ng Diyos. Ang araling ito ay hindi lamang para sa mga followers, kundi para sa mga leaders. So this is not a self-serving. What I'm saying ay hindi ko to sasabihin sa inyo because I'm your pastor. Sasabihin ko ito sa inyo kasi ito po'y salita ng Diyos. So makikita natin dito mga kapatid ang biblical and balanced presentation ng mensaheng ito. Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." Paul said, "Follow me as I follow Christ." I still remember Pastor Wilkerson said that there are only two kinds of men in the church. The leader and the follower. And there are only two kinds of members in the church. Two kinds of people in the church. The pastor and the members. The shepherd and the sheep. At ating makita dito mga putid na sabi niya ay, "Follow me as I follow Christ." Sumunod kayo sa akin sa kung paanong ako ay sumusunod sa Panginoong Hesus Kristo. Dito pa lang natin makikita mga putid ang biblical and balanced teaching. Ang pagsunod natin sa ating mga tagapanguna ay isang kadahilan ng sila ay sumusunod sa Diyos. Follow me as I follow Christ. So very clear na ang salita ng Diyos, ang importante ay ang ating acceptance dito. Ito ba'y tinatanggap natin? Oho. Alam nyo, kahit na sinong mangaral dito at ilang bis man natin to sa maririnig, kung hindi natin matatanggap, it is useless. But still, the Word of God never changes. Apo. Kaya, ang pinakamahalaga dito ay yung pagsunod sa tagapanguna sa kadahilan sila ay sumusunod sa Diyos. Yung sabi nga ni Paul, "Follow me as I follow Christ." Ang dapat na basis ng ating pagsunod ay hindi dapat nakadepende na kung ano ang paborable sa atin. Kundi po dapat ang basis ng ating submission and obedience, it is really from the Word of God. Kung talagang ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Ayon sa ating binasa sa Hebrews 13 and verse 7, ito ay magdadala sa atin sa usapan ng nangunguna at pinangungunahan. Kaya ang sabi diyan ay, "Remember them which have the rule over you." Kaya ang ating text ay tumutukoy sa aalaala at sa aalalahanin. Alalahanin natin, alalahanin nyo ang namiminuno sa inyo. Yan ay from the context of ministry. So, this is clear from God's Word. Ito ay sa Bible mga kapatid. Bilang Bible believers, ito dapat ang maging gabay natin
Sabi po ay follow me as I follow Christ. Make the story short, I follow the leader. Kaya dapat maintindihan po natin yung leader na kailangan sundan at sundin. Apo, pero hindi dapat ng leaders ay sundin kung hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang authority binigay ng Diyos, lagi mga kapatid ay mayroong boundaries. Mayroong boundaries sa ating pamilya. May magulang na tinuruan tayo na sumunod, gumalang, at magpasakop tayo sa kanila. Na yan ang malaking problema ngayon ng mga pamilya. Maraming mga kabataan na hindi sumusunod sa kanilang magulang. Alam nyo, hanggat ang prinsipyo ko po, nung ako ang mga anak namin ay nasa amin pa ho, ang prinsipyo ko, kahit na kayo ay ilang taon na, kasi sa Amerika, at the age of 18, you'll be kicked out. Meron nga dun ang graduation yata, halimbawa ay April, nag-18 siya ng March. Alis. Ako hindi ako sang-ayon dun Kaya sabi ko sa mga anak ko, kahit na ilang taon na kayo, gusto yung tumira dito sa bahay, kung wala pa kayong asawa, ay dito kayo sa bahay. Basta't marunong kayong gumalang, marunong kayong sumunod. Pero pag may asawa na, yun sabi ng Bible, hihiwalay sila sa kanilang ama at sa kanilang ina. Yan ang prinsipyo ng Bible. Kaya, mga kapatid, ang authority na binigay ng Diyos ay lagi may boundaries. Sa ating pamilya, may mga magulang na tinuruan tayo na sumunod, gumalang, at magpasakop tayo sa kanila. Mayroon ding pamahalaan na tinuruan tayo ng Bible sa Romans 13, verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the power that be are ordained of God. Sa simbahan, meron ding mga God-given authorities, at ang utos ng Diyos ay ating sundin at magpasakop. Lahat ng mga authorities na yan ay itinalaga ng Diyos, ay mayroong boundaries. Ang boundaries ng magulang, ang boundaries ng pamahalaan, ang boundaries ng pastor, ay ito. Kapag ang gusto ng magulang, ang gusto ng pastor, ang gusto ng pamahalaan ay labag o kontra sa kalooban ng Diyos, ang dapat nating susundin ay ang Diyos. Are you listening? Kaya ang Bible ay very clear na ang Diyos ang susundin natin higit sa kanino paman. Kahit kapag may conflict sa sinasabi ng Diyos at sa sinasabi ng authority, hindi na obligado kahit sino ang sa atin na sumusunod sa kanila. So, hindi ko naman po kayo tinuturuan na you disobey your pastor or you disobey your parents or disobey the government. Ang itinuturo ko po mga kapatid ay higit sa lahat, kanino pa man ang Diyos ang laging dapat na masusunod. Kaya the Bible is our authority. Ang itinuturo ko lang po ay higit sa kanino pa man ang Diyos ang dapat laging masunod. Ito ay para maiwasan ang pagiging abusive. Sa pagdidisiplina sa mga bata, nasa Bible po yan. At maging sa batas, at maging sa simbahan. Kaya, ang mga pastor ay leaders, pero hindi sila Panginoon. Hindi po kami Panginoon. Kahit na Lord pa ang apelyido. Para maiwasan ang leadership na magpuproduce ng blind followers. Iba ang loyalty sa blind following, iba ang loyal sa blind followers. Ang loyalty ay sa Diyos. At dahil sa loyalty natin sa Diyos, susunod tayo sa mga pastor na nasa kalooban ng Diyos. Kaya ang pastor may boundaries. Honestly, pag ikaw ay pastor, pag binasa niyo sa New Testament, ay wala kang makikita na ang pastor ay hindi dapat mag-involve sa politics. Hindi dapat.
Kaya tandaan po natin, ang Diyos ay perfect. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Pero hindi niya pinipwersa o pinipilit ang tao para sumunod sa Kanya. Binigyan niya ng choice ang tao dahil ang gusto ng Diyos ang tao ay sumunod dahil yun ang Kanyang kapasyahan. Kaya makita natin yan sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Sa Old Testament, ang sabi ng Bible, Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, Behold, I set before you this day blessing and a curse. Verse 27, blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse if you will disobey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Ibig sabihin, mga kapatid, binigyan niya tayo ng human accountability. Binigyan ng Diyos ng human accountability ang mga tao. Ang Diyos ay perfect, pero hindi siya namimilit sa ating pagsunod. Kaya, tingnan natin, mga kapatid, ang example. Kaya, yung giving, hindi pinipilit ang tao. Hindi ito sa pilitan. Ang maganda yung pagbibigay natin galing sa puso at meron tayong sinusunod na prinsipyo, ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang leadership ay hindi dapat dictatorship. Leadership is different from dictatorship. Tayo mga bansa, mga dictatorship, anong nangyari sa kanila? Ang pinakamaganda, susunod tayo sapagkat nakita natin sa Bible. Because the Bible is our final authority. Kaya pag-uusapan natin ngayon ay follow the leader. At yung leader na nasa kalooban ng Diyos. Number 1, follow the leader and his exhortation. Yung kanyang pagtuturo. Ano ibig sabihin nun? Ano itinuturo ng leader? The Word of God. The Word of God, that's why the Bible is very important. That's why I always encourage every member, you need to come to church and bring your Bible. Every believer must have your own Bible, and it must be a King James Bible. We are not King James also. We are not NIV. We are not RSV. We are KJV only. And that is our final authority, the Word of God. Kaya makikita natin, isusundin natin ang leader ayon sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you what? What? What is next? The Word of God. Kaya manunotice nyo ang pastor pag nag-preach, the Bible says. The Bible says. The Bible says in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. No, John 1:1 po yun. Always based on the Word of God. Ang itinuturo na ng leader na susundin natin ay Word of God. Ang isa sa gawain ng pastor ay turuan ang mga tao ng salita ng Diyos. Amen. Sa ating buhay, ang pangangaral ng pastor ay dapat na sa kanyang ipinipreach ay ang salita ng Diyos. Hindi, tandaan natin mga kapatid, hindi po privilege speech. Hindi talumpati, kundi preach. Kaya sabi ng Bible, preach the Word. In season or out of season. Yan ang bilin ni Paul kay Timothy. Preach the Word. Ano yung Word na kanyang ipipreach? Yung nasa Bible. 2 Timothy chapter 3 verse 16 through 17. All the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works.
Sabi ni Timothy, anong ipipreach ko? Word of God. Hindi secular. Don't secularize the Word of God. You preach the Word of God as it is. Kaya, mga kapatid, ano yung Word of God? Alam nyo ba, pag nagtumayo ka na dito, kaya may temptation, ho? Pag tumayo ka na dito, pwede mo na sabihin kung ano gusto mong sabihin, eh. Pero dapat yan ang i-avoid. Ang sasabihin lamang kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi sabi ng Bible, we talk about salvation. Salvation is not by works. Salvation is not by religion. Salvation is not by church. Salvation is by grace. For by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. That's Bible. Hindi tradisyon. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hindi po yung mga santo, hindi po yung pare, hindi po yung pastor, hindi po yung ministro, kundi ang Panginoong Kristo, sapagkat ipinanganak sa bahay ni David ang isang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Yan po ang Bible. Salita ng Diyos ang dapat ipangaral sa atin. Kaya huwag kang mau-offend sa pastor pagka tinatamaan ka ng preaching. Huwag kang ma-offend. If your pastor is preaching the Word of God, at medyo tinatamaan ka, tinatamaan tayo, hindi ka pinatatamaan ni pastor. Pinatatamaan ka ng Diyos. Ibig sabihin, pag tinamaan ka, kinakausap ka ng Diyos. Are you listening? At pag kinakausap ka ng Diyos, be attentive. Be attentive. Pag tinamaan ka, kinukuha ng Diyos ang pansin mo, makinig ka sa Kanya. Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya it is right to follow your leader in his exhortation. Sa kanyang pangangaral, mga kapatid. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng pastor na nangangaral sa atin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa Jeremiah, I will give you pastor according to mine heart. Yan sabi ng Bible. To give us what? Understanding. Amen? Anong sabi doon sa 1 Peter chapter 5 and verse 2? Ang sabi ng Bible, ito ang trabaho ng pastor, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. Yan po ang trabaho ng pastor, yan po ang trabaho ng leader. Are you listening? Kaya magpasalamat tayo na tayo mayroong mga tagapanguna sa ating simbahan na ang pinangungunahan, ang ibinibigay ay salita ng Diyos. Thank God for Sunday school teachers in children's department. Pinag-aaralan po yan ng mga Sunday school teachers. At meron tayong series of lessons sa ating Sunday school. So, mga kapatid, kung tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, ang pastor na tinawag ng Diyos, he preached nothing but the Word of God. So if your pastor is preaching the Word of God, it is but right for you to follow him. Submit to him. That is the will of God. Uulitin ko po, hindi ito self-serving. Hindi ko tinataas sarili ko. Ang itinataas ko ay salita ng Diyos. See, I've been pastoring this church for 48 years from the church started. Someday, somehow, yun ang dapat na legacy na iiwanan. Amen. Kaya alam nyo, churches sa Guam, ang pagkakamali ng mga nagpastor doon na Amerikano ay pagkatapos na sila ay tapos na yung kanilang termino, umalis. Wala silang na-trained na national. Kaya nga yung mga American missionaries, pag nagpastor dito, yung translation ay napakahaba. Di maunawaan.
Ang Bethany ay 75 years na, pero ilan ang nagpastor dyan? 8. Salamat sa Panginoon. Since this church is started, the same pastor you have. I will never change the doctrine that I learned. Lagi ko yan sinasabi, don't change the doctrine, don't change the purpose. Amen. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid na ang pastor ay nangangaral ng salita ng Diyos kahit na o-offend ka. Kahit anong problema, ang pastor ay papangaral ng salita ng Diyos. Amen? Magpasalamat tayo. Dahil ang pastor nyo ay hindi bolero. Hindi ka bubulahin para ikay maging faithful. Hindi ka bubulahin para ka magbigay. Ituturo sa iyo salita ng Diyos. Ang nakakalungkot ay maraming nandito every Sunday, pero ang nakakalungkot kung hindi po, naririnig mo pero hindi tumatalab. Ang iba'y guilty, tinatamaan. Yung iba naman, tamang-tama na pero hindi natalab. Yun ang matindi doon. So, follow the leader in his exhortation. Ipangaral niya na salita ng Diyos. Wala pong iba. That's the duty of the preacher. Preach the word. Preach the word. Nothing but the word. Number 2, follow the leader in his example. Ano ibig sabihin nun? Yung una, follow the leader in his exhortation. Means the word of God. Ibig sabihin, wala kang ituturo kundi salita ng Diyos. Opo, follow the leader in his example. Ibig sabihin ay his way of life. Yung kanyang pamumuhay. Paano siya namumuhay? Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you what? The word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Maganda na dahil maayos ang imbuhay o lakad ay sapagkat sumusunod kayo sa inyong leader na sumusunod sa Panginoon. Kaya si Pablo tama, follow me as I follow Christ. So as leader, hindi lamang po ang leader, mga leaders, mga ushers, mga Sunday school teachers, as leaders, we need to set a good example. Tayo ang dapat example. Kung sa pamilya, ang tatay, ang magulang ay example. Ang tatay, example ng anak na lalaki, at ang nanay, example ng anak na babae. Pagka ang nanay ay pa-short-short sa publiko, pa-short-short ninyong anak. Hindi kayo maniwala, may pinuntahan akong church sa Guam, Baptist Church. Paglabas ng pastor, naka-short lang. Sabi ko, kung alam ko lang, dapat nag-short din ako. Mga kapatid, very, very clear sa Bible. So as leaders, we need to set a good example. Believers, we need to follow the good example of your leaders. We need to follow the example. Tandaan natin, tell me who influenced you, and I will tell you who you are. So, wag kang maghahanap ng perpektong pastor. Wala yan. Wala. That is very impossible to happen. Kahit na ang pangalan niya ay perpekto, hindi pa rin yan perfect. Apo? Kaya, walang perpektong pastor. Hindi tayo pinasusunod sa pastor na walang kakulangan. I know my shortcoming. Alam ko ang aking pagkukulang. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa inyo na minsan ako'y wala dito, pero you are here because you are in church not because of your pastor, you are in church because of God. Pagka minsan nga, pag mataas ang inyong attendance na wala ako, siguro ako, mas maganda, wala ako lagi. Ha?
Mga kapatid, hindi po tayo pinasusunod sa pastor na walang kakulangan. Pinasusunod tayo sa pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. At kung saan pwede nating tularan ang kanilang pamumuhay. Dapat po ang mag-set ng example ay ang leader. Amen. Ang leader po, ang tungkulin niyan ay mangaral. Mangaral po. Ano sabi ng Bible? Pakibuksan niyo po sa 1 Kings chapter 22. 1 Kings chapter 22. Ito ang sabi ng Bible. Sa 1 Kings chapter 22 and verse 14. Ang sabi ng Biblia ay ito po, sa verse 14. And Micaiah said, mayaman to. Micaiah eh. Di ba? Yan ang matalinong mga Pilipino, ano? Pag may word na ano, naka-apply na kaagad eh. And Micaiah said, as the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. Kaya nakakasakit eh, I speak. Yun, sabi ng Panginoon, ano mang sasabihin ko, pinasasabi ng Panginoon, yun ang sasabihin ko. Kaya nga, ang pinakamahalaga, ang leader nakikinig sa Panginoon. Walang board of deacons sa papakinggan, kundi ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang tumawag sa Kanya. Are you listening? Alam mo yung mga simbahan na mayroon pang pastor, ang mga advisors, mga members? Ang mga advisors niya, mga lawyers, mga ano i-advise nyo kundi batas? Why not the Word of God? Hindi sinabi yan, preach the laws. Preach the Word. Yan nakalagay sa Bible. Hear from the Word. Here, you need to hear from God. Speak the truth of God. Huwag kang matakot sa tao. Ikaw ay your spokesman of God. Kaya, alam niyo ba mga kapatid, itong si King Ahab, yung 400 prophets, ang kanilang sinasabi ay yung mga salitang gustong-gustong marinig ni King Ahab. They are pleasing King Ahab. 400 prophets. But itong si Micaiah, he stood alone for the truth. Amen? So God's servant must not be afraid. Ang sabi ng Bible, doon sa Jeremiah chapter 23. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Jeremiah chapter 23 and verse 28. Ang sabi ng Biblia sa verse 28 ay ito po. The prophet that had a dream, let him tell a dream. And he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, saith the Lord. See, ibig sabihin, iba yung ipa. Laging may quality when you preach the word of God. Are you listening? Amen. Kaya ang nagsisit ng example ay ang leader. Listen to this. Kaya sabi ko sa mga pastor, wag tayo maghanap ng soul-winning church kung ang pastor ay hindi nagsusoul-winning. Why the emphasis of this church is the main thing? Because this church is a soul-winning church. Aywan ko lang, kung ang mga members dito na hindi kayo nag-i-involve, ibig sabihin, tinatamaan ka na pero hindi natalab. Meron tayong kanya-kanyang area na saan ka pwede mag-involve. Yan lang yung sinasabi. If you are a leader of the church, you need to be a soul winning for you to encourage the members to get involved in soul winning. Amen. Kung ang pastor ay hindi generous,
hindi generous giver, how can you challenge the members? Salamat sa Panginoon na walang pwedeng magmalaking miyembro. Ito ang aking offering, pinakamalaking offering. Meron tayong records. Mga kapatid, hindi ang palakihan ng offering. Ang pinag-uusapan dyan, faithfulness. Sapagat it is required to the steward that a man be found faithful. Tingnan nyo, pag ang pastor ay walang kasigla-sigla, maghahanap ka ba ng masayang simbahan? Hindi. Ay, sabi ko kaya sa mga Bible students, when you preach, you preach. Hindi. Mga kapatid, buksan natin ang ating Biblia. Siguro mas maganda kung buksan. Bakit? May susi ba yan? Alam nyo, maganda yung masayang simbahan eh. Ito'y church, hindi ito sementeryo. Sa ibang simbahan, bawal ang mag-amen. Sabi na, nasa Bible ba yan, amen? Eh, hindi ka nagbabasa ng Bible. What is the last word in the Bible? Amen. What does it mean? Amen. You agree that the Bible is the very word of God. Sabi ng iba, yan ang ayaw ko dyan sa inyo, pastor, ang ingay nyo. Ay, gusto mo tahimik? Opo, doon ka sa sementeryo. Pag nag-ingay yun, tatakbo ka. Hindi naman ibig sabihin pag nag-amen ka, spiritual ka eh. Ibig sabihin yan, gising ka. Kasi pagkatulog ka nag-amen ka, nangangarap ka lang nun. Ha? Mga kapatid, dapat masigla ang simbahan. At ang sigla ng simbahan ay depende sa activity natin. Kaya ang ating simbahan ay puro schedule. Tingnan nyo. Lagi tayong mayroong activity. Bakit nga, pastor? Bakit? Ay gusto natin lumago ang simbahan. Oh, ang McDonald, ilang beses bukas yan sa isang linggo? 7 days a week. Hanggang anong oras? 11 o'clock. Ang iba'y 24 hours. Kaya sabi ko sa mga pastor, kung kayo ay nagtatrabaho lang everyday ng 8 hours, hindi lalago ang gawain. Tama mo yan, bukas lagi. Ay kung yan magbukas lang kaya, half day, lalago ba yan? Nagsimula lang yan, isa, dyan sa Binyan, alam niyo yun. Lagi kayo napunta ron eh. Oh, pero ngayon ilan ang McDonald mula Binyan hanggang dito sa boundary? Every day, they work and work and work and work overtime. Kung tayo mga kapatid ay magkakaroon ng magiging united tayo and we are going to work serving God, we need to learn to sacrifice sapagkat in the service without sacrifice, hindi po yan binibilang ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nag-sacrifice para sa iyo at para sa akin. Amen? Sabi nga ni Hosea sa chapter 4 verse 9, and there shall be like people like the priest. See? People like the leaders. Kaya alam mo, mayroong sabi na, grabe naman dyan sa simbahan nyo. Sobrang sipag mo naman. Lagi ka na lang nasa soul winning. Grabe kasi dyan sa simbahan namin. Talagang ang emphasis dyan, laging soul winning. Kaya ganun, i-encourage. Ay, yung kay wala kang ginagawa, may encourage ka ba doon? Ang katawan natin, ang hinahanap niyan, mobility. Subukan mo maghapon kang nakaupo. At ang sakit ng katawan mo. Sabi ng iba, ang hirap, pastor, ng ginagawa nyo. Ay, pag hindi ka naghihirap, wala kang magagawa. Ang pinakamaganda, kahit na mahirap, masaya ka. Oh, yung mga nasa sabungan, pag uwi, talo, pambihira. Mga kapatid, napakahalaga po niyan. Follow the leader in his example. Pag-usapan natin sacrifice.
Mga kapatid, yung ating goal na 5,000 seat auditorium, hindi mangyayari kung tayo hindi magsasacrifice. That's why I challenge you to sacrifice. That's why we need to beg on God. God, give us wisdom. Lord, bless us. Magmakaawa tayo sa Panginoon para sa kanyang gawain. Sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Humingi ka at ikaw ibibigyan. Mga kapatid, we are not beggars. We beg on God. We are not beggars for man. Well, I've been in ministry for years, but I did not beg to anybody. I beg on God. He is the source of all blessing. Follow the leaders in his example. And the last, follow the leaders in his effort. What does it mean? In his effort, his work and labor. Mga kapatid, hindi basta-basta ang trabaho ng mga leaders. Hindi basta-basta. Ang kaganda-ganda na nga ngayon, lalo sa soul winning, tingnan niyo mga kapatid. Pag sa soul winning, sabi ko sa inyo, mabibigyan ka ng babasahin, at nasalubong mo lang, sir, bigyan po kita ng babasahin. Ako po si Pastor Ed, ikaw. Si Pedro. Pedro, nice meeting you. I want to pray for you. Pwede ba kitang ipanalangin? Salamat po, salamat po. Sige, dito muna tayo. Okay, bago tayo manalangin, bago ako manalangin para sa iyo, ay may tanong akong napakahalaga. What if we die today? Sigurado mo na ba ang langit? Wala pa naman nakakatiyak niyan. Huwag mo sabihin, hindi ka pala marunong. Huwag mo ganun. Sabihin mo lang sa kanya, pero gusto mo matiyak. Opo. Okay, ito yan. Alam mo na yung God's simple plan of salvation, the Roman road. Witness tumanggap sa Panginoon. Pagtanggap sa Panginoon, ngayon, i-review mo, sinong tinanggap mo? Si Kristo. Bilang tagapagligtas. Saan ka iniligtas? Sa impyerno. Kung ikaw iniligtas sa impyerno, pag ikaw namatay, saan ka punta? Sa langit. Ang sabi ng Bible, ito ang pinakamaganda, John 1:12. But as many as receive Him, to them give power to become the sons of God. Kung tinanggap mo na si Kristo, ano ka ng Diyos? Anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, pag namatay, saan ka punta? Sa langit. See? So, manalangin ka na, papasalamat ka sa Kanya. Pagkatapos nun, pa-picture kayong dalawa. Picture. Pahawak mo yung tracks. Pa-picture kayong dalawa. Gusto. Pilipino tayo eh. Pagkatapos ko ng service, Pastor, pwede pa-picture? Pwede pa-picture? Ang Pilipino, hindi mo buhay na walang picture. Kahit walang pang-ulam, basta may picture. Picture ng adobo, picture ng... See? Pagkatapos, walang picture. Pagkatapos, kunin mo yung pangalan, kumplitong pangalan, kunin mo yung kumplitong address, kunin mo yung number. See? Sir, Vincent, tawagan kita ha. Pa-follow up kita sa tinanggap mo sa Panginoon. Ayun, di mayor ko ng picture. I-text mo sa kanya, yung picture nyo, kayong dalawa, parehas kayo nakangiti. Tapos sabihin mo, salamat sa Panginoon. Talagang hindi aksidente na tayo nagkita sa daan, pero tinanggap mo ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, Sabado, bukas Linggo, imbitahan kita ha. Kulitin mo, tawagan mo. Okay, dadaanan kita dyan ha, pipikapin kita. Dala mo na sa church. Mahirap ba yun? Hindi, ang laking advantage ngayon eh. Kasi may cellphone, may address, may phone number. Kami nun hindi. Wala kaming cellphone. Pag nagpa-follow up ka, hindi mo alam kung nandun yung tao, wala. Pagdating mo, sabi nung anak na babae, Sir, wala daw si nanay dito. Ay ngayon, hindi na. May number ka na eh. Kaya mas madali ngayon. Kaya lang kalaban talaga ng mga Kristiyano ay katamaran. Ang sabi ng Bible, ang kamay na masipag, pagpapalain. Ang kamay na tamad, padudukain. Very practical yan mga kapatid. Kahit sa gawain ng Panginoon. Bakit yung pong pinagsimulan doon sa Taiwan? June 25. Andito yung isang, nandun yung si Lulet sa East 1. Andun yan. Tsaka yung si
Sa East 1 din, nakalimutan ko ano yan, apelyido Warren? Asa si Warren? Ano apelyido nun? Yung, Torimoro, yan, andun yan. Doon sa ilalim ng Bongabilla, yung pinadalhan ko, sabi, bago lang siya, pagkatapos sabi niya, Pastor, ay naka-attend kami, kaya lang nagtutumbahan yung mga dinadalhan namin. Sabi ko, okay, padala kita ng preaching tape at yung i-play doon sa yung sa dorm mo at mag-imbita ka. Nag-imbita siya ng 8 at lahat sila tumanggap sa Panginoon. Sabi ko, punta ako dyan. Doon nagsimula yan sa ilalim ng Bongabilla. Mga kapatid, pwede yung mangyari. Kaya alam niyo yung mga nung mag-anniversary doon sa Guam, lahat ng mga taga-ibang simbahan, sabi, paano niyo ginawa yung motorcade? Paano niyo ginawa where did you get these people? Sabi ko, alam nga naman sa Pilipinas, dito yung sa Guam. Follow the leader in his effort. Sabi doon sa Hebrews 13, obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Alam nyo, lagi ang ano dito po mga kapatid ay maghasik ka muna bago ka umani. Hasik muna. Yung tinatawag nilang style ng evangelism, yung lifestyle evangelism, itong ginagawa natin sa ibang bansa hindi applicable. Ang applicable doon ay yung lifestyle evangelism. You need to know Him, and they need to know you first, and magkaroon ng relationship as a friend bago mo siya mawitnessan. Hindi ko alam kung naalala ni Brother Rubeli yung nawitnessan ko doon kaibigan niya sa Lucena sa Taiwan. Businessman, engineer. Pero ang patatanggapin ko lang sabi niya ay, I cannot make decision. I need to tell it to my parents. Ganun ka lang close relationship. Pero dito sa atin, ito maganda eh. Kaya follow the leaders in his efforts, mga kapatid. Mahirap pag ang pastor ay walang ginagawang effort para sa mga members at mag-expect tayo ng ma-appreciate nila. Kaya itong trinaid ni Paul doon sa Acts chapter 20, verse 28, ang sabi doon, take heed therefore unto yourselves into all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Trinain ni Paul yung mga leaders doon. Kaya kailangan lang mga kapatid sa atin, tayo ay matrain ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, kaya yung Sunday school ay napakahalaga niya mga kapatid. Ang iba yung darating Sunday school, patapos na. Bakit ganun? Yan ba ipapakita natin sa ating mga apo, sa ating mga anak? Ganito mga apo, kahalaga ang Sunday school. Lagi tayong late. Tapos ang idadahilan natin, kasi yung mga bata ay tanghali ng gumising. Pero bakit pagpunta sa school, ginigising nyo? Bring your family to church. As for me and my house will serve the Lord. Tingnan yung conference. Discipleship. Si Abdel, ang dinidisciple niyang mga ladies sa Dubai, 13 of them. Dinidisciple. We need to disciple them to grow. Yung ABCs of growth ay napakaganda yun. ABC, acceptance. Pagkatapos baptism or assurance, baptism, and then church. Once sila ay ma-assured, they need to follow in water baptism. If they follow in water baptism, they become a member of the church.
And then you disciple them. See? Kaya, mga kapatid, salamat sa Panginoon, meron tayong mga materials na ganyan na magagamit para sa ikalalago ng gawain. Tandaan po natin, mga kapatid, napakahalaga po niyan. By example, leaders and his efforts ay napakahalaga. Lahat ng efforts ay ginagawa ng pastor para sa mga miyembro ay matuto at lumago. Ang iba sa atin dito, ilang taon na tayo dito? What are we doing for God? Alam mo, hindi malimutan ni Brother Rolly, pumarin, yung message na binigay ko sa Taiwan. Sabi ko, ilang taon ka nang pinakinabangan ng iyong company? Na kaya umasenso ang company is because of your loyalty, of your faithfulness, and because of your hard work. But what about God that bless you? Anong ginagawa natin? Mga kapatid, hindi biro ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi biro ang pananalangin para sa mga miyembro. Lahat ng efforts ay ginagawa po natin, mga kapatid, para tayo ay matuto at lumago. Hindi biro ang mag-aral, hindi biro ang manalangin, hindi biro ang magbantay ng mga kaluluwa. Hindi ho biro yan. Hindi biro ang mag-alaga ng mga member. That is the reason why we need to appreciate the leaders. Pasalamatan natin mga leaders natin, mga kapatid, sa pangangaral ng pastor, mga kapatid. Ang dapat ay ipipreach ay lagi walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Yung miyembro, yung kawan na ipinagkatiwala ng Diyos sa leadership ng kanyang pastor, mga kapatid, ay napakahalaga na ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 8, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Alam niyo ba na si Paul ay para makasupport, tent maker siya. Kaya night and day. Naalala ko yung biyanan ko si Pastor Hernandez, walang tumutulong sa kanya. Gigising ng 4 o'clock, punta din sa kanyang farm, 11 o'clock, aalis, pagkatapos kakain, pagkatapos magpapahinga, 2 o'clock magsusulwining. It works. Yung hirap. Pero kaya yan nandyan sapagkat tinawag siya ng Panginoon, mga kapatid. Talagang we need to work hard to lead the flock of God. Hindi po yan madaling gawain. Hindi po yan madaling gawain. Kaya sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, and I know them, and they what? Follow me. So follow the leader in his exhortation, the Word of God. Follow the leader in his example, his way of life. Follow the leader in his effort, his work, and labor. Sapagkat sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Members, mahirap ang trabaho bilang inyong pastor, pero masaya po ako na ginagawa ko ang paglilingkod sa Diyos. Makita ko lang po kayo naririto, ang ipinakikita nyo ay kayo interesado sa salita ng Diyos. Kaya paglaanan po natin, Saturday, magandang tulog, sa umaga, magandang gising, masayang patung simbahan, na katulad na sinabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of God. Tandaan po natin, when you experience persecutions, opposition, just serve the Lord. We ought to obey God rather than men. Salamat po. Again, nais ko pong i-take advantage. Salamat po sa ating school, sa ating academy, sa ating mga staff, sa ating pong mga ushers, gayon din po sa Bible College, gayon din po sa mga staff sa ating music or mga musicians, sa mga Bible students na sila nagme-maintain ng ating kalinisan, at gayon din po sa mga stay-in students. Salamat sa mga pastors na pinagkatiwala ang kanilang estudyante sa Baptist Heritage Bible College
at gayon din po sa academy. Salamat sa Panginoon na ang ating layunin is to be a blessing to them, to train them, to be a great soul winner for Jesus hanggang marinig natin the sound of the trumpet na tayo sama-sama in a twinkling of an eye, we will see Jesus. And that is heaven. But while we are here, I challenge you, love God, serve Him, stay faithful, learn to sacrifice until the 5,000-seat auditorium become visible for the glory of God. It is impossible for man, but it is possible for God. Tayo po'y magsiting lahat. Minsan sabi ko kay Ma'am Del, kaya mo pa ba yan sa academy? Kaya pa. Sabi ko, sige. Sige lang. But we need to train. Pag-pray po natin, hindi ko alam kung ilang taong pa kayo mapapagpasturan. Hindi ko alam. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Kaya, salamat sa Panginoon sa inyong katapatan. Salamat sa inyong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. We need members. Alam niyo, ang kulang sa atin, we have the vision to have more areas to extend. Dito sa may, anong lugar yun, Sa Queens Row. Bacoor na po yun. Mayroon tayong miyembro na yung kanilang property ay pinagagamit. So we can build young Bible study center. Let the Word of God be known. Because when the Word of God be known, sinong sinasabi ng Word of God? Jesus will be known. Can you imagine? Hindi natin alam, yung mga Iranian, meron palang mga mananampalataya. Hindi lang sila makapag-voice out because of their government, because of their supreme leaders against the Word of God. So we need to take advantage. While the door is open, let's get in. Take the gospel. Get people saved.